Composition of function or composite functions. Ang daming nagre-request nito kaya ginawa ko na. So step 1, i-convert mo muna yung ganto sa ganto. So ito iba to sa multiplication may butas yan sa gitna. Yung multiplication wala. So step 2, unahin ang pinakalabas paloob. So f of something muna, tapos f, iloob mo si g, tapos iloob mo si x. Ganyan. So para maintindihan nyo, example na tayo agad. Number 1, ito yung function natin, f of x, tapos g of x. Ito muna, f composed of g. Convert lang natin yan, f of g of x. So parehas to dito. Una mong gawin, yung f of lang muna. F of. So walang x. Tanggalin natin to, tsaka ito. So i-plug in mo to nang wala yung x. Sulat mo 2, open and close, plus 3. So ito lang yan, tinanggal ko lang yung x, pinalitan ko ng open and close parenthesis kasi wala namang nakalagay dito. Ganyan lang. After nyan, iloob natin si g. So iloloob natin to ng walang x, minus 1, may space lang dyan. After nyan, ilagay mo si x. So di ilagay mo na dito si x. Tapos na, f of g of x, i-evaluate mo na to. 2 times 1, 2 times negative 1. 2x minus 2 plus 3 is equal to negative 2 plus 3 ay 1. So 2x plus 1. Yan na yung f of g of x natin. Di ba? Ang dali lang. Next, ito naman. Binaliktad lang yan. So, g of f of x. Unang gagawin, g lang muna. G. Tapos, kapiin mo lang to, tanggalin mo yung x. So, open and close, minus 1. Pasok mo dito yung f of x. F of something. Yung f of something ay ito. So, 2 plus 3. Tapos, lagay mo x. Tapos, lagay mo x. So, g, f of x is equal to 2x plus 3. Nakaparenthesis siya. So, yan yung uunahin. Pero wala tayong ma-evaluate dyan. Kaya tatanggalin lang natin yung parenthesis. 2x plus 3 minus 1. G of f of x is equal to 2x plus 2. So yan na yung sagot natin. Diba? Ang dali lang. Next, number 3. Ito naman. F composed of f. So f of x. Puro off. Off. So, ang gagawin lang natin dyan, f of lang muna. F of. Kapiin mo yung f of x nang walang x. Tanggalin lang natin to. So, ito, lagay natin dito nang walang x. 2, open and close, plus 3. Tapos, iluloob mo na si f of. Ulit, f of. Yun ulit yun. 2x plus 3 na walang x. 2 plus 3. Lagay mo si x. So, f of x, i-distribute mo lang ng 2 sa loob. 2 times 2 is equal to 4x plus 2 times 3 is equal to 6 plus 3 is equal to f of x is equal to 4x. 6 plus 3 is equal to positive 9. So, yan na yung final answer mo. Next, yung last, f composed of g of 2. So, isusulat mo lang yan na f of g of 2. Palitan mo lang yung x ng 2. Kasi ito kanina x, ginawa lang na 2. Kung ganun lang ulit, f of equal sa kapiin mo ito ng walang x. So ito, tanggalin mo yung x. 2, palitan mo ng parenthesis plus 3. Lagay mo si g. Si g ay ito, tanggalin mo yung x. So wala ng x, minus 1. Tapos ipasok mo si 2 kasi 2 yung nandito. So ilagay mo dito, 2. Tapos i-evaluate mo na, g of 2. 2, tapos 2 minus 1 is equal to 1. Plus 3 is equal to 2 times 1. Kasi PEMDAS, multiplication muna bago addition. 2 times 1 is 2 plus 3. 2 plus 3 is equal to 5. Yan na yung final answer mo. So, paano kung may square root na yung bigay sa'yo, yung f of x mo, tapos meron kang g of x na 4x plus 4. Hanapin mo f of g or f composed of g na may 2. So, lagay mo lang ulit yung formula or yung kaparehas niya, f of g of 2. Tapos, ganun ulit, f of. Sulat mo yung f of. Ito na walang x. Square root of ganyan. Pero hindi mo na kailangan ilagay yung parenthesis kasi wala naman siyang kasama sa loob. Tapos, si g of. Si g of ay ito nang walang x. 4 plus 4. Lagay mo si 2 kasi 2 ito. Lagay mo dyan. Tapos lagay mo na siya sa loob. So f of g of 2 is equal to square root of 4 times 2 ay 8 plus 4 is equal to 16. So square root of 16. Kung di mo alam yung square root ng 16, isa-isahin mo. 1 times 1 equals 1. 2 times 2 equals 4. 3 times
times 3 equals 9. 4 times 4 equals 16. So, nakuha natin si 16. Ibig sabihin ng root ni 16 ay 4. So, square root of 16 is equal to 4. Ito na yung sagot mo. Paano kung ganito na? May x squared, tapos may fraction. Ganun lang ulit. So, ito yung hanapin natin. F of g of x. Parehas dito. Una, f of. Sulat mo yung f of, walang x. Pero ilalagay nyo pa rin yung squared ha. So, 2 open and close is squared plus 3. Tapos si g of. To si g of. Tanggalin natin yung x. So 2 over minus 3. Tapos lagay mo si x. After nyan, ituloy mo lang f of g of x. Ang rule ng exponent, pwede mong i-distribute to dyan. Tapos dito. Kaya ang mangyayari ay 2 squared divided by x minus 3. Yung buong yan is squared plus 3. Tapos equal yan sa 2 times 2. Yan yung 2 squared. 2 times 2 yan is equal to 4 divided by x minus 3 squared plus 3. Tuloy natin dito is equal to 2 times 4. Times lang yan. Itong naka-parenthesis. Tapos itong nasa labas. Times mo lang. Kung magta-times ka ng fraction, kunwari x times 1 over y, ang mangyayari lang dyan, ipagta-times mo lang yung nasa taas. Kung meron to nasa baba, kunyari may z dyan, so ang kalalabasan nitong buong to ay x over z, y. So nag-times lang to, diretso lang. So ganyan din yung gagawin natin. Ito, tsaka ito ay magta-times. May invisible na 1 dyan palagi. Hindi lang sinusulat kasi para hindi maging fraction. Tignan, pero fraction talaga yan. Wala lang yung over 1. Nakatago lang. So, over 1 yan, di ba? Ito, i-times mo dyan. Yung 1, i-times mo dito. 2 times 4 is 8. Divided by yung x minus 3 squared. Kasi ito, times 1, walang mangyayari. Yan pa rin yan. Tapos, plus 3. So, hindi mo na to ma-evaluate. Tapos na.